Sige, sa ato niya mga young people sa itong presentation. And thank you, mga pastor, sa mga announcement. It's our prayer that the Lord will sustain you. And sa kanyang kaya sana. Kaya ito, yun man ang pinikot to na would like physically kapoy and exhausted. So our prayer is that the Lord will give you good health, will sustain you. Kay para mapadayon niya pa na nilikat pa na. Kay look up to you as the leaders. Kay di ko padayon naman dito na ang inspiration naman nila sa inyo. So we thank the Lord for your ministry. We'd like to request the ushers to come forward as we give our tithes and offering. Let's request Brother Nido to lead us in prayer. Great, Lord God, thank you for this morning, Lord. Thank you for your goodness na binigay sa bawat isa. Thank you for protections, Panginoon. Thank you for the blessings na binigay mo sa bawat isa, Lord God. Lord, we pray this morning, ang pinabalik namin ang ating text and offering, Lord God. Please our hearts, Lord, magbigay kami na may kalipay, magbigay kami ng happy, Lord God. Lord, dalangin din po namin na ikaw po, Panginoon, mag-bless sa bawat isa sa amin, sa aming mga trabaho, sa negosyo, Panginoon. Maging sa mga kasama niya, Panginoon, na nangangad ng ng negosyo, mahangad Panginoon, naghanap ng trabaho, Panginoon. Please us, Lord God, bigay Panginoon na amin inibigay ng mga puso, Panginoon, para pati Panginoon, may papakukunan, Panginoon, sa pag-ibigay namin sa Lord God. Lord, now we pray, gamitin mo ito, Panginoon, na kahit sa offering, patuloy na magagamit namin yung mga gawain ni Mr. Lisa. Itong aming healings, ang aming souls, ang aming tagapagligtas. Amen. And we still have more activities this month, no? BBS. So that's on the week of April 13. And next Sunday is also for itong mga honors and graduates na Sunday. So young people, we encourage you to still continue serving the Lord by volunteering for the VBS. Ang mga inyong time, convoy ng mga maklase, we encourage you to also involve in that ministry sa VBS. We still need the music leaders and teachers. So I think there's a separate meeting for that, no? Let's involve ourselves let's make ourselves busy kumain na klase sa ministries and gano'n. Alright, so let's all rise as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may now be seated. This time, let's have the presentation from the choir. Amen.
rugged cross. Ang cross nga dito yagin pa takong gid kay purposely para ipanguligtas. The cross that Jesus died was rugged cross. And did you know that when Jesus Christ was crucified,
He was crucified publicly, right? Ginlansang to sa cross, public. That's why, ang lugar ng naging pangimatyan ni Lord Jesus, it was on the mount called Calvary. But originally, the place was called Golgotha. And what is the meaning of Golgotha? Meaning the place of skull. Why place of skull? It is because for two reasons. Number one, the place was seemingly resembles the skull bala. Kung layo ka, bird's eye view, kung tulukon mo sa picturean mo sa layo, daw ang lugar, daw may kalabera. At the same time, basta daw kalabera tanahon. Amo na natawag nila kuno nga place of skull. And second is the place was the place for execution. Normally, kung may sa nga panahon sa ila, kaya ang lugar na amo nang dira nila crucify ang tao. Because crucifixion was the mode or was the way of execution among the Romans. Kaya sila mga panawag sila, mga barbaric sila, mga inhuman sa ilang treatment. As a matter of fact, ang mga Hudiyo ang ilayang capital punishment is death by stoning. Kita mo sa mga Hudiyo sa una, kung may masapuan gani nga no naka-violate sa ilang kasuguan, ang ginahimo, ginadakop ang tawo, kag tapos ginabutang sa ilang syudad, kag kung ikaw ang una nga, kung ikaw complainant, abi, ikaw ang una naka-witness ang iya ginahimo, ikaw ang una kuha sa bato, kag ikaw ang una haboy. Kag masinunod ang mga tao nga nga arada. Just like si Mary, balakag si Joseph. Remember nga when Joseph noticed that Mary was already pregnant, what did Joseph do? He was about to leave, secretly. Why? Because he did not want to place Mary in such a way nga mangin kahuluyanan para kay Mary. Kaya I do believe Joseph loved Mary so much. That's why para sa iya, malahalin na lang siya. Kaya mo na ang punto lang kung amo to abi matabo. Kaya kung betrothed ng dua, mag-asawa abi na sila, no? Kasi ang unaya, lain niyang system sa pangasawahay. Sa aton subong. Sa unaya, siyempre, ang mga parents, they were the ones arranging the marriage. At the same time, kung nag-asaway na, primero, way pa sila nagpuyo nga dua, may ginatawag ng betrothal stage. Kag in a betrothal stage, that is the way where they will be, ipamatud-an pa sila ang ilang faithfulness to each other. Once nga may ara nga ginatawag probationary period for few months before they are going to be presented nga mag-asawa. O kung betrothed na sila, minim mag-asawa na napanawag sila. Ang kulang lang, why sila puyo sa isa kabalay. Just like Mary and Joseph, di ba sila sa Bible. Betrothed to Mary, his wife. Na, kita mo. So, because of that, kung mabalaan nga babae, abi nagbusong, or ang lalaki, abi ng traidor, panawag sila, marital infidelity, no? Pag traidor sa partner, breach of contract na mo. Kaya ang pag-asawa, kundi kontrata man na. That's why we call it marriage contract. Marriage certificate. Ang marriage certificate, amo na ginatag sa imo, nga duplicate, kung kaslon ka. Pero ang kamaturan sila, it is called marriage certificate. But siling kung kasado ka mo, may certificate ka mo, and that certificate is valid. When? How long will that be valid? Ha? Hasta saan? Hasta mapatay ka. Hasta mapatay ka mo. Hindi yan dito sa langit, mag-asawa mo to. Dirila na yan sa duta. So kung abi man talupangdan sa una sa mga Hudiyo nga may isa nga nagtraidor, anong himuon? I-report mo na siya sa elder of the city, and then the one who committed such breach of contract, he will face the judgment. Tawgon siya, butang na siya sa center ng city, usually sa gate
of the city. Kaysa gate, dira gina ang public place ng gate, hindi ang plaza. Gate of the city. Kaya dira sa gate of the city, amo nang dira ga sululod ang tao, public place na dira ginahiwat ang negosyo. Dira ginahiwat ang mga taxes nga ginabayad. Dira kay may poll tax. So dira butang na siya, and then basahan sa mga akusasyon, then ang complainant, primary complainant, amo na po sa bato, kamagaboy. Kag sinunod ang mga tao until that person dies. Amo na yan sa mga Hudiyo. Sa mga Roman siya lain. Kung mapamatud-an ka, pamatbatan ka nga may sala, anong obrahon sa imo? You will be executed sa ginatawag crucifixion. That's why matingala ka, why is it that Jesus Christ was crucified considering that he was a Jew? He was an Israelite. Supposed to be, he was to be stoned to death because of his sin. And by the way, was it established nga si Jesus Christ nakasala? No, it was not. Ito lang hambal ko sa inyong ligad nga Wednesday nga si Jesus Christ may akusasyon nga ginhatag sa iya. Gibutang siya cross ang acronym nga INRI. INRI. Anong meaning sang INRI? Is Jesus, meaning Jesus. Ano pagid? N means Nazarenos, Jesus of Nazareth. R, Rex, magsilika Rex gani sa Latin, panawag sila sa English is King. Iudaeum, meaning to say, of the Jews. So, ang akusasyon sa mga tao sa iya, he was Jesus of Nazareth, he was the King of the Jews. Sala bala ina? Para sa ila, sala. Kaya nga, at that time, ang hari sa mga Hudiyo, hindi si Jesus. Sino? Si Herodes. So when you claim that you are the King of the Jews, you are particularly trying to say that you are, ginaagaw mo ang posisyon sa hari. Amo na nga, daw nagtalab ang akusasyon nga, false accusation kay Jesus Christ. And so, Jesus Christ, to make the long story short, he was crucified. Okay? When he was crucified between the two male factors. The one on the right, the other on the left. Let me try to tell you again that ang duha ka kawatan o kung ang duha ka kriminal, wala ngalan. Some people would call the other one as Demas, and the other one was Istas. There is no such thing as that. Hindi ka may magpati, may mga ngalan sila. Nga si Demas, si Istas. Sino na yung ngalan? Sila lang na ngalan niya. As a matter of fact, sa Bible, basahan mo na, hindi ka nakita sa ngalan niya, Istas kag Dimas. Kaya ang Istas kag Dimas, Latin na iya, nga ngalan. Hindi na yung ngalan sa mga Hudiyo. Okay? So, amo na nga, gina-explain ta na mayo. So, what is the significance of the death of Jesus Christ? Ang pinaka-significante sina is that Jesus Christ offered himself so that we will be saved from our sins. That is the primary reason why Jesus Christ died on the cross. Was it forceful? Was it for the Lord? Ikuan gid siya, obligado gid siya sa paghimo sila. Siling sa Bible, that was voluntary death. Amo na nga kung si Jesus nang inmatay sa cross, voluntary to ya. Kadumdum ka mo nga usisa sa mga soldado kung bala ginpang check nila mo kasi una kunara ka sa cross, 6 hours ang tiner mo na mo. So kung buhi ka pa nagagiyo-giyo ka pa, hindi pwede kay pagkadasong adlaw sa na dapat ihulugon ka na sa cross. Dapat mapatay ka na da. So pagtulok nila, ang mga kawatan ginpang balbal nila ang mga tiil diyo. Di ba? Ang mga tuhod. Nga kaya kung balbalon mong tuhod, definitely magwa ang dugo, ang plasma, kag ang tao ma-dehydrate and definitely patay. Pero sang ginkantuan na si Jesus, gituslok nila ang kilid, nagwa na ang dugo kag ang plasma sa kilid ni Kristo. Meaning to say, patay na siya kay nag-coagulate o kung nagkurta na niya dugo.
Kabalo ka kung dugayan ng dugo, nagakurutan na siya. Coagulate kung sa English pa. So pag abot nila to, why na? But silingon, si Jesus, He already gave up His soul, His ghost, no? Spirit. That's why pag sila sa Bible, when was the time when Jesus Christ gave up the ghost? It was on His, ano nga saying niya? It was on His seventh saying. Pag siling niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Kag sila sa Bible, and He gave up the ghost. He gave up, meaning to say, He voluntarily surrendered His life. Hindi nga, kung si Jesus, hindi pa to abi nag-volunteer siya kuglingon, hindi yan patay. Pwede mo blang patay si Jesus, kaya hindi. Nga, magluwas nga tao siya, He is also God. Can you kill God? Can you put God into His death if He does not want it to happen to Him? So, amo na si Jesus, voluntary. Nga voluntary, tungkol kay si Jesus Christ, gin voluntary niya, halad ang kabuhi para sa imong, para sa akon. Amo na daw ang pinaka matutuo dira. So, ang kamatayon ni Kristo, nagdalayas ang kalawasan. During Holy Week, sa tinayong si Semana Santa, we are not, ang concentration ta, ang aton focus, hindi ang taltal. Di ba? Hindi kayo masina, kadto sa unas, hindi pa ako Christian, may taltal ganito sa Bacolod, kadto kami doon, lagan kami doon sa may reclamation, no? Kag magtanaw sa taltal, magsilang yung taltal, nablang, hindi ka mo na, taltal, nablang, pagdakop kay Jesu Cristo, tapos, paglakat siya damo sa mga istoryas na, di ba? Mayroon nga, si Jesus, ang niya role, bla? Ti istorya na sila sa migo yan, niya, pre, kung lakat yung gani karon, agrihanta. Nga kung balbalon mo ko, kaya ang migo ya, kan mo, Roman soldier, niya pre, klarohon ta. Kung nagalakat ko karon, tarungon mo magbalbal ka sa akin, hayam mo nga. Pare, pre, may problema. Kita na gid, ikaw na gid na. Tisang uli, galakat na sila, kapasaan na sa sangya cross mo. Mo tanong klase cross to. Basi, baw, amigo ya, gusto mo sa iya mo? Pa! Sila sa amigo ya, pre? Inabuti ka niya, pre? So, nainaya lang. Sakit ako. Okay, pre. Ay, sorry lang, pre, kaya natamban. Nung uli, kaya kasi ninggot doon mga tao, singgit ang mga tao. Doon siya hero, kaya tingin nga tire kadaan, daw medyo sikat kay Roman soldier. Si Jesus siya daw, hindi niya, kay te guris na yung bayo, siya daw medyo gwapo sa itanahon. Di daw na lipat sa bla. Sige lakat. Tungkol daw nasa dyan, siguro kaya damo ka pansaya kadayaw, bla, isang Roman soldier, gwapo, tao ba? So, siya garo nagdako ng ulo ya. Pa, ito pala. Dinagdaan niya, pa. Sila sa migo ya. Nambalan tayo yung pre. Sige, yapak rin na. Pero may kaso. Sige pa, lugay-lugay. Hambak madyapon todo. Wayablay lampos ang cross. Ya pre, maginamon, tapong laita. Sininggit mga tao, sinis mga tao. Fight Ginoo. Pwede na yung mga yamuat. Hindi ba? Pagkabit niya sa krus. Hana na bunon ang iya kilid niyo. Kaya galain tiyan niya mo. Pag nasok ka mo na sa bangka niyo, lain nagwa. Ang nagwa sa iya, kaya na LBM sa mo. Pagka muna, hindi ka mawa ang lain niya baho. Sila sa mga tao, baho, sobra pa rin kay Jesu Cristo. Si Jesu Cristo ya, pag buslot sa iya, pag bunok sa iya de, dugo lang to ang tubig. Iniya, may ugasip. May ugasip nga dala. Sige, kita mo na no, nahimo na yamwat. Di ba? Tiyan mo ba na ang pag-iwat sina? By the way,
that is the only practice that we should not repeat. Ano pa nawag sila gani? Kung isuliton mo ang isa ka reenactment, di ba? Ang kamatayon ni Kristo, hindi na niya dapat i-reenact. Why? Because when Jesus Christ died on the cross, you cannot follow it, you cannot reenact it perfectly. Kasi sa Bible, it's not for us to repeat what has been done by the Lord. Di na ya, ang guwas na karon lang languhon mo, yamaton mo. Di kundi, makasala ka sa Ginoo. Diba? Abi mo, you're doing that because you love the Lord. Kung nakasala ka, kundi tapat ka. Tiyan mo na ang bagay nga dapat i-consider. Kung si Mana Santa, it is not a joke. It is not to be reenacted such a way that people will laugh at it. Or people will be entertained. Hindi Kadto para ma-entertain ka, huwag ka ginsang mensahe nga natunan. Diba? Ang mensahe daya, kung nagpamati, kaya sang pag-explain sang 7 says, may balon ka pa pauli. Pero sa daya, anong balon na pauli? Kaya ang imo daya, ma-entertain ka kay galakat si Jesus, ginabalbal siya, tapos ilansa sa cross, ang cross na gani kinalansangan, di man lansang, higot lang man na. Diba? Iba na gani nga mga cross nilansangan na, katumba pa na. May kita ko na nga, ginansa sa cross, natumba ang cross. Kung hindi mo iyamuat, amo na nga, dapat na ito mentiondihan na. Amo na ang term nga ginagamit kalabanan, kung si Mana Santa, ginatawag nila ni nga Lenten season. Diba? Kabati ka man na, no? Lenten season. Ang term nga shorten sina is the word Lent. Ang meaning ng Lenten or Lent is spring season. Muna sa English. Kag ginatawag ini sang Latin nga quadrigesima. Kabati ka mo sang term nga Quaresma. Bati ka mo na. Ang term nga Quaresma gin-shorten ang word nga ang Latin nga quadrigesima. Ano bot silingon sang quadrigesima? 40th. Kag nag-refer ini sa 40th day sang isa ka religion nga ginasugdan nila during Ash Wednesday. Kag until such time nga mag-abot ang natawag naton nga Domingo de Ramos. Naisip nila 40 days. And that is what they call as Lenten. And by the way, do we have in the Bible that we have to celebrate the whole 40 years of Jesus? By the way, ng 40 years, when Jesus Christ died on the cross, pila kadlaw siya nabanaw? He was crucified, and then 3 days after, na-resurrect siya. And then after he died, 40 days after, nagkayab siya sa langit. So in other words, 40 days is only applicable to the Lord. That is not applicable to our death. Nga silisiban, pagka 40 days ni nga nalubong na ni siya, masaka ni siya sa ibabaw. That is wrong. Okay. So, karon, ari pa gina isa kabagay. During Esther, kundi subong ginakilala sa iban, ni Esther Sunday ni kuno, diba? Anong inaobra sa iban? Nga ginatawag na nga Esther. Actually, ang word nga Esther, ang isakto sina is resurrection, hindi kay Esther. Kaya ang word nga Esther, it comes from the mother god, nga si Astarte. Okay? Kabalo ka, sa Bible, galing kay malawig na istorya ni mo. Sa Bible, kundi ang una-una daw nga false god sa Bible, si Nimrod. Dumdaman nyo itong nag-ubra sa Tower of Babel. It was Nimrod. Nga si Nimrod, to ano significant in Nimrod? Kasi sa Bible, he was called the mighty hunter before the Lord. That is Genesis chapter 11. So, ano natabo kay Nimrod? He established an idolatrous worship sa mga katawan sa una dito sa Mesopotamia nga lugar. Si Nimrod, gin-deified nila, ginimon lang nga Diyos. That's why nga, ang ngalan ni Nimrod, tawag lang si Tamos. Kagang iyananay, gingalan na si Astarte. Kag si Astarte, kuno kag si Tamos, amo na sila ang mother god. Kag si Sangulihi, si Tamos, nga si Nimrod, ang gipangasawa, yalaman among yailoy.
Dira ginbasihan man ang nabalang mother and son balad ang nagatindog man ang babae kuno si Maria na so lalaki na bitbit niya si Jesus. Dira naging base sa relationship ni Tamos kun ni Nimrod. Now, karon ang natabo mo ni nga may Easter egg. Sugiranta ka mo. Ang Easter egg suno sa istorya sa mga Babylonians. Amo na kuno si goddess Astarte nga ang tawag sa ulay nga si Semiramis. Pagkatapos, ini si Semiramis, data sa kuno nagalin, ginhats na siya, pag guwaya, amo na siya gintawag nga si Goddess Astarte. O kung natawag siya nga Esther. That is why, kung suno sa ilang pagan ni practice, during the time sang Holy Week or 40th day, sa ginatawag Lenten season, amo na ang pagtuhaw ni Astarte, kaya mo na siya ang pinaka-symbol sa ginatawag nga Esther. Muna? Kag, amo na ang siling nila, ang Easter egg, that is very memorable. Amo na kung Esther gani, may dakpanay dayon sa Easter egg. Dapat mo damdumon nga si Esther, kuha ni saya, Babylonian goddess. Hindi ni saya matutuon nga Diyos. Okay? Kuha ni saya, inang tawag naton balay nga false god. Ti karon amo man ang hagay kamo ya pang dakop sa Easter egg. Ti ano significante sila? Amo na kumension diyan sa tao tani niyo, ang background sila sa Mesopotamian nga goddess ni deity. Hindi na pwede. Amo na nga may ginatawag mga Easter rabbit, di ba? That is symbol of fertility. So, in short, we do not practice such activity. Kung ikaw Kristiyan yan, hindi ka tayo mag-intra, mo sila nga mang dakop ta to. Kaya may premyo. Ako na ng premyo sa imo, lain ng dakpa. Hagay ka tayo dakop sang rabbit o kung sang Easter egg da, nga waay ka man na paabuton. So, sang napatay na si Jesus, sila isang Bible, ari nila butang sa Matthew 12:40. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Although hindi man ni subject for debate. Pero ang punto lang di bala, kung amo ni basihan mo ang Matthew 12:40, inapakita diri sa aton nga si Jesus hindi ya practically napatay Friday. Kung 3 days, 3 nights, kundi ang Friday, Saturday, Sunday, paano mag 3 days at 3 nights naman? Ang madamo kasiling, sila nila ang sakto dira, ang 3 nights at 3 days. Most probably, si Jesus napatay, o ginlansa sa cross, Friday afternoon. Kag Thursday, sa kadlaw. Late Thursday, pagkagabi, 1 night. Early Friday, day 2. Late Friday, night 2. Early Saturday, day 3. And late Saturday, night 3. Sila sa Bible, 3 days and 3 nights. So, in a way, that is just for your own consumption. No? Hindi man naging ginanglan, debatihan mo na. Baylan na, kung Friday, Saturday, Sunday, it's alright. Ang importante, nga si Jesus nangin matay. Pero kati, kung ikaw gusto mo mag-explore pagid, amo ni ang imong tunan di ba? O sige. So, amo na ang pagkapatay ni Jesucristo. 3 days and 3 nights. Damo sa mga, kung magtanaw ko sa mga lulubngan. No? Basta nalubungan ni, pabuton mo, nga ang inang lulubngan, hindi, wala pa rin nagbangon ng patay da. Okay? Sa mga patsyo, pares na, kadto kada sa mga public cemetery, mga gatangkas-tangkas bilang pansyon, ara da mga lubong, nga sa subong, ara da Japon, ng mga kalabira nila, kung mga tulan, why pa na nabangon. Dito sa una, sa Cambodia, sa Khmer Rouge nga victims bla, sa time ni Pol Pot, dumdum kamo kay Pol Pot, diktador sa Cambodia, 1975 to 1979. Kundi ang ginimo, diktador sa mo, damo ang mga tao yung pamatay. Kay hindi sila gusto magsunod sa iya. So, pila kabilog nagklamatay, almost mga 1.6 million to 1.871 million ng mga Cambodians. Amo ng pinakalala nga sitwasyon dito sa Cambodia, nga mga tao pinamatay. Question, ini sila nagkalabanaw na ni Esta Subong? Wala.
Okay? But, pinasaya iya kay Jesus. Sila sa Bible, when Jesus Christ died, ginbasa kay ina sa aton to nga si Jesus, wala na sa lulubngan after 3 days. Nga, nagbangon na siya. Okay? So, that is why, when we talk about resurrection, we are trying to study about the miracle or the power of God in the resurrection of Jesus Christ. Kabalo ka mo sa una, kung nga si Jesus Christ, klaro gina-resurrect, no? Kasi sa Bible, if you are going to read Matthew 27 and 28, saan ginlubong si Christ? Di sa gani ginlubong? Sa lulubngan ni sino? Ni Joseph of Arimathea. Sino naglubong sa iya? Si Nicodemus kag si Joseph of Arimathea. Remember, si Joseph of Arimathea, manggaranon to siya nga tumuluon ni Kristo. Secret disciple. Amo na gamit tingala ka, no? Sa napatay na si Kristo, ginayo nila nga duwa, nga pangayoon nilang lawas ni Kristo dito sa cross. Sili nila sa mga magistrates, amo na lang ang lawas ni Kristo, kami lang bala og palbong sina. Rather nga taltalo nila na, amo nang natawag nga taltal. Taltalo nila na sa cross kag gihaboy. Tisiling ni Joseph o Arimathea ni Nicodemus, amo na lang lawas ni Kristo. Kag dito ginlubong nila si Kristo sa lulubngan ni Joseph of Arimathea. Sa atong pa daw Rolling Hills bla? Memorial Park. So, ang sistema dira na sa daw medyo kuiba bla kinalubongan sa mga patay. Dason niya na kubiran nila sa dako nga bato. That is how they buried someone nga napatay. So, when Jesus Christ resurrected, kibot sila nga ang bato to pila to soldado ng paligid to pakadto sa sang daw kuiba nga ginlubngan ni Kristo. Kwa mo. Tiyan mo na nga ang pagkabanaw ni Kristo, hindi niya mabali masilay mo nga daw ka piki, no? Kaya damo sa mga tao nga naghatag sang theories ng resurrection. Iban may kapate si Kristo na banaw mo. Amo na ginamimuan nila sa theory. Ang theory nila, isa sa mga theory, swan theory. Nga sunod sa ila, si Jesus kuno, naumpawan lang, tungod kay kabugnaw sang iyang lulubngan. White sa tutuod kuno napatay, naumpawan lang. Amo na natawag nila nga swan theory, nalipungan lang bala. Kaya tuod na nga nalipungan si Kristo, wala. Isa sa mga proof, ginbuno sang soldado ang gilid ni Kristo, kag nag-ilig na to ang dugo nga mamala kag ang tubig, meaning patay na siya tutuod. So swan theory wrong. Ano pagid? Hallucination theory. Ano siling nila? Ang mga disciples na daw nang kwalan to, na traumatized lang to. Hindi kito tutuod si Kristo na banaw, kundi suno lang sa ila ang experience sa mga disciples kay ang ila daw nag-hallucinate na sila bala. Ang sila nila, why na di siya? Nabanaw na to. Wrong man na. Ikatatlo nga theory, tawag na stolen body theory. Ang bot silingon, ang lawas ko ni Jesus, gingkawat sa mga disciples. Wrong man na. Hampal ko na sa inyo, theories na niya, meaning, wrong. Para maintindihan mo. Ara pagid, wrong thumb theory. Wrong thumb theory, bot silingon, ang mga babae ko na to, kag mga disciples, pagkadto nila sa lulubngan ni Kristo, lain to ako nung lulubngan, katuan nila. Amo na to ngayon, no? Yan di ba ito lulubngan ni Kristo? Grabe nila nga style, no? Another one, myth theory. Ano ning myth? Meaning to say, istorya na. Hindi niya tuod. Masiling nga may resurrection, wala. Pare-pareho man sang mythological kag spiritual resurrection kag hypersonation twin theory. So, mga kauturan, initanan, hindi man gini bugat nga mga butang. Ginatag ko lang na sa inyo, at least may diya ka mo nga damo sa mga tao, ikapati sa resurrection. Kaya ginatagaan nila sang alibay. Okay, now, at this time, kadto kita sa blessings of resurrection. Okay? Ano mga blessings sa resurrection, dire? What do you mean by blessing? Ano kamayo kay nabanaw na si Kristo? Okay? Now, hindi na ni tatlo, apat gini. Una, gid, ang resurrection nagdala sang stability sa aton nga Christian faith.
So resurrection brings stability to our Christian faith. Why? Because according to Matthew chapter 1 verse 8, sinisang Bible dire, now after the Sabbath, the first day of the week began to dawn. Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Dumduman niyo si Mary Magdalene, sino na siya? Ha? Si Mary Magdalene, isa ini ka babae nga gin ayo ni Jesucristo nagikan sa demon possession. You can find that proof in Luke chapter 8. Masiling ka, kundi sang una ginakusara ni si Mary Magdalene nga daw asawa na siya kuno ni Jesus. Kanum dum kamusto na nagtuaw tong ano ganito? At tong balang kay Leonardo da Vinci to balang kwan? Ano to? O nga kuno si Mary kuno asawa ni Jesus. Kuan na siya ining blasphemous nga statement. Sino na si Mary Magdalene? Kung basahan mo dada sa Luke chapter 8, si Mary Magdalene isa na siya ka demon possessed nga babaye. Kag si Jesus Christ ginaayo siya. Gintabog ang demonyo sa lawas siya. And Mary Magdalene was cleansed from demon possession. That is why, that's the reason that Mary Magdalene became devoted to Jesus Christ. Tamak mo na. Demon possessed ka, tapos ayuhon ka sang Ginoo, kundi dako ang pasalamatan. Amo na nga si Mary Magdalene, puwerte gid ang devotion niya ka Jesus. As a matter of fact, she was the first one to visit the tomb of Jesus when Jesus Christ was already buried. Kag siling sa Bible, pag abot to ni Mary Magdalene, the mouth of the cave, ang stone which covered the door of the tomb was already removed. Kag siling diri sa Bible sa verse number 5, but the angel answered and said unto him, kay di ang purpose nila magkadto da is to look for Jesus. But the angel answered and said unto the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. Verse 6, you look at that. He is not here, for he is risen. As he said, come, see the place where the Lord lay. Now, ang una dira, nga makita naton sa ginatawag nga resurrection, it brings stability to our Christian faith. What do you mean by stability? It strengthens our belief in what we call Christianity. Nga, kaya ginapamatugdaan diri sang Bible, nga ang Christianity, amo sa tanan nga mga religion sa kalibutan, Christianity has the only founder nga napatay who resurrected from the grave. Nga, may iban pa? Sino pagin nga mga nagkalamatay nga mga religious leaders sa kalibutan nga nagkalabuhi? Wala. Okay? Ano na yung mga major religions of the world? Example, Islam. Sino ang founder sa Islam? Muhammad. No? Sino pa? Si Buddha. Buddhism. Sino ang founder? Siddhartha Gautama. Panawag sa iban, si Gautama Buddha. Si Gautama Buddha, napatay ni sana na lubong, nabanaw ni? Wala. Si Muhammad, ang Islam, nabanaw man na, din na sa ginlubong, dito sa Medina. Ato pa sa Japon, subong sa lulubngan. Why ang Islam, ang ila Diyos, why nabanaw? Si Confucius, sa mga insect, amo nang ila ginabayaw, Confucianism, napatay ni sila, why nabanaw? Pambalon mo sila, doon sila pa ang pinaka-isakto, no? Nga sila yung mga Muslim, mga Islam, kami ganyan sakto kay ang amon leader, amon na si Muhammad. Kami pati kami kay Allah. Kung pinsaron mo, nabanhaw si Muhammad? Wala. Jesus ay nabanhaw. He is the only founder of our Christian faith nga nabanhaw nagikan sa minatay. And therefore, we can say that because of resurrection, we have settled everything. We can now have peace. Why? Amo na sila ni Jesus sa John chapter 20, verse 21. Sila ni Kristo sa mga disciples, peace I live with you. So in other words, pagkabanhaw ni Kristo, antes siya magkayab sa langit,
ang unang meet niya mga disciples, sila sa iya mga disciples, peace be with you. Ang kalinong mag-upod sa inyo. Nga may kalinong sila because nasitol na. Nga ang manuluwas o kon ang ila founder, ang ila leader, amo si Jesucristo na banaw na. Okay? Ikadua, magluwas sabi nga ang resurrection nagdala sa Christianity sa pinakataas nga pedestal sang ginatawag naton Christian faith. Kay ti the only founder nga nabanhaw, ikadua dire, resurrection brings the promise of eternal life. Ano nga promise of eternal life? Because of Christ's resurrection, we are pardoned. Di ba? Amo na siling sa Romans 4:25, who was delivered for our offenses. Ano magsilikong offenses? Sins. And was raised again for our justification. And that is the Lord Jesus. So, napardon kita paagi sa iyang resurrection. Okay? Magsilikong nga pardon, it is a legal document setting a person free from punishment. So, tungod sa resurrection ni Christ, kagintuuan ta siya, we will no longer be facing the so-called judgment or punishment in hell. Amo na siya ang nagdala sa aton sang grasya sa Diyos, blessing of God, because of the promise of eternal life. Okay? So it is the resurrection that makes all the difference and puts us right with God. Di ba mo na sila isang 1 Corinthians 15:3, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which ye also have received, wherein ye stand, by which also ye are saved. O take note, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Kag siling sa verse 4, He was buried and resurrected from the grave. Galing wala din na kuha ang sugpon. Amo nang resurrection ni Jesucristo mga kauturan, nagkumpleto sa ginatawag nga gospel. Now, aray mo siling nga gospel, ano ganing gospel sa ligay noon? Maayong balita. Nga ginatawag ng maayong balita, kay si Kristo napatay, ikadua, si Kristo ginlubong, ikatatlo, si Kristo na banhaw, kag si Kristo Jesus magabalik liwat. Amo na ginatawag nga maayong balita. Kaya nga maayong balita, kompleto na. Sa nabanaw na si Kristo, na kompleto ng gospel. Why? Because if Jesus Christ died without resurrection, hindi kompleto ang maayong balita. Ti ano karon? Kaya napatay siya, tapos may masigli na banaw. Diba? O, ti anong tuuhan mo da? Kundi wala. Amo na sila ni Pablo, sila tuuhan mo ang maayong balita. Kaya amo na magaluwa sa imo. Nga si Kristo napatay para sa imo sala. Ginlubong siya para sa imo. Nabanhaw siya para sa imo. Kag magabalik sa liwat para ikaw kwaon niya. Amo na ang ginatawag nga ebanghelyo or good news or gospel. Nga sila ni Pablo, kung tuuhan mo ni, maluwas ka. So, in other words, ang pagabanaw ni Kristo, nagdala sa aton sa completeness sa redemptive work ni Kristo. Masili redemptive gani, ang kaluwasan ni Kristo, kompleto na. Wala nakasangkulolbaan. Musiling ka, ti pastor, pagbaton ko kay Christ nga akong Savior, naluwas na ko dadayon. Kung gituan mo si Kristo nga nangin matay sa krus para sa imo, ginlubong siya, kang nabanhaw para sa imo, kang magabalik sa liwan, amo ng promise ang Diyos, you will be saved. Amo na ang resurrection. Kita mo sa ikapila ng ipulong, sixth saying ni Kristo, it is finished. Titilistay. Okay? Ginakumpara rin sa business context. Nga kung magsiling kagani nga titilistay, it is finished, ginagamit sa una sa mga negosyante. But silingon, paid in full. Nabayaran na. Pag siling ni Kristo, it is finished. Anong gintapos siya? Ang kaluwasan mo, kaluwasan ko. Ano pagid? Sa judicial nga content, magsiling kagani nga finished, meaning to say, case closed. Na mo na. San sa amon sa lupon, sa barangay, kung nasitol na gani ang isa ka kaso, inabutangan na mo na note, case closed, settled. Nga kung masitol ng case, hindi ka na mag-akusar. Kaya nasitol na kamo mo. Amo man na sila ni Kristo, pag singgit niya, it is finished. Meaning to say, ang kaluwasan ni Kristo, natapos na. Amo na hindi na kinanglan, masiling ka nga,
O anong panghimuon mo para maluwas ka? Hindi, pagtuo ka lang sa iya. Kag sa military context, ang magsiling ka nga it is finished, it has something to do with the mission accomplished. In other words, sang nanginmatay na si Kristo sa krus, kag nabanaw na tapos ng tanan. Tiyan mo na siling nato ng pagkabanaw ni Kristo, anong kang tanan sinisay mo? Gintapos yung kaluwasan mo eh. Di ba? Hindi kay hagay ka pa sang palansang na sa krus. Kag sakiton mo kung gulingon mo, di ba? Dito sa Luzon, amo na. Panawag sila, flagellant. Gadala, gay mo na sila sa mga kuwan na bala. Daw mga, ano na panawag? Ining, hampak na sa lawas nila bala. Whip. Ano panawag sila gani? Latigo. Tapos galakat sila sa dalan, ilalapusan nila ilalawas. Kaya ang latigo na, may sa puntas na, may mga bato, may mga tulaan, mga butilya. Nga tapos, sa nagalakat sila, ginampak nila ilalawas, kaya kuno sakripisyo ina, particularly dito na sa Bulacan, Katabo. Panawag sa ila, flagellant. Nga mo nang ila ginahimo, para kuno nga maluoy ang Diyos, kag patawaron sila sa ila sala. Hindi iba nagapalansan sa cross kay sila kung magpalansan sa cross, at least naluoy ang Dios sa akon kay tiara siya sa cross mo. Hindi pa maluoy ang Dios sa imong nagapalansan ka sa cross. Pero ang pamangkot, maluoy ang Dios sa imo kay nagapalansan ka? Wala. Nga insulto na sa Dios. Maluoy ang Dios sa imo kinabalbal mo lawas mo kay pa gadulugo ang imong mga pilas kay kuno panaad ya. Kung pila ka tuig ya panaad, amo man damo ang higot, ang mga tulan sa iyang latigo. Nga nagalakat siya, gadulugo lawas siya. Tapos masiling siya, naluoy ng Diyos sa akon. Mga kauturan, pagkabanaw ni Kristo, tapos na. Meaning, way ka na sa idugang, way ka na sa ibuhin. Ano lang himuon mo? Palapit ka kay Jesus. Nulsulan mo lang sala mo, tuuhan mo si Kristo ngayon manuluas, that settles everything. Bla? Amo na case settled kung sa mga korte pa. Ano pagid? Mission accomplished. Ano pagid? Paid in full by Rana. Okay? So amo na silisan John 11:25 sa NIV sila ni Jesus sa kay Marta sila niya, I am the resurrection and the life. No one who believes in me will live even though they die. The one who believes in me, sila ni Jesus, will live even though they die. And whosoever lives by believing in me will never die. Sila ni Jesus kay Marta, do you believe on this? Muna. So, ikatatlo, second to the last, nga blessing sa resurrection. Resurrection brings power to Christian life. Ano sila sa Philippians chapter 3 verse 10? Power sa Christian life. Sila ni Apostol Pablo, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Ano ang resulta sa resurrection ni Christ kay Pablo? Nagdala sa pagkambyo sa kabuhi ni Pablo. Nga man, kung gibanhaw ka kung may pagkabanhaw nga ma-experience ka sa kabuhi mo, hindi ba may pagbago? Kapila ta mabanhaw? Pila? Kadua. Anong unang resurrection mo? Natawag spiritual resurrection. When did it happen? Pagbaton mo kay Jesus nga imo Savior, spiritually speaking, gin-resurrect kita sa Diyos spiritually. Tapos, physical resurrection. Saan naman tabo? During the time when Jesus Christ comes. If you are a believer of God, amoy na ang power of Christ's resurrection sa aton mga kabuhi. Okay? So, amo na nga siling sang kasulatan, blessings ang Ginoo. Kaya nga, may power of the resurrection. Tungod sa aton, ginimo sa Ginoo, ginakambyo sa Diyos ang aton nga kabuhi. Amo na siling sang Romans 8 bala, verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Baguhon sa Diyos ang kabuhi mo the moment you believe in Jesus Christ because He has already risen from the grave. Okay, amo na sila ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amo na, because Jesus is a living Savior, He is a Savior who is able to empower us to live each day for Him. Tanwa balayang sa mga Muslim.
mayara sila 13 radical Islam nga mga rules. Hindi tani madala sa aton. Kung ginbanhaw ka ni Kristo, kung nara kay Kristo, sa lungat ini nga radical ni siya mga teaching sa Islam. Anong number 1? Siling sa doktrina sa Islam, you can rape, marry, and divorce pubescent girls. Pwede ko kuno kapangasawa o kung pwede mo ma-impregnate, ma-divorce ang mga kababayan bisan bata pa. Amo na to bla sa dito sa lugar ng tawagon Yemen. May picture ko na. Ang mga bata, ang gagmay, mga 5 years old, ginapabanahan na sa mga may edad na. Amo na gani sa nagligad tong mga tinuig, ang pinakadamo nga mortality rate dito sa Yemen, mga kabataan nga babae nga gagmay. Kay para sa ila, okay lang na, kay mga Muslim sila mo. Way isang violation da. Kay nga, tiara man na sa ila Quran. Quran chapter 65 verse 4. Mayara ka muna, basahan niyo Black Ron. Ari mga support nila, oh. Number 2, you can enslave, for sex and work. Pwede kaya ka-enslave sa isa ka babae, kung paubra mo sa, kung imuon mo siya sex slave. Pwede aras, kung ano na mo, ila profo. Number 3, you can beat 6 slaves, work slaves, and wives. May asawa ka, pwede mo yung balbal. Tato niya kung hindi pwede. Mayroon kita yung violence against women and children. Diba? Muna kung mabalbalong ko sa bana mo, pabala ko kay tagaan ta kasang huwag nga maara ka na tawag nga Barangay Protection Order. Diba mo na no? Ano yung Barangay Protection Order? Kung ginasakit ka sa bana mo, mangayo ka sa barangay, sang Barangay Protection Order. Ina nga protection order, naga-protect sa imo nga hindi magpalapit ang bana mo sa imo within a few meters away. Kita mo to kay Chris kag si kay James. To ko rin yung pangayoan ni Chris ang barangay protection order. Hindi ka palapit si James. Sige, basi may ara ka muna nga kaso karon bayaran ko. Di sa mga Muslim mo na yo. Number 4, you will need 4 Muslim male witnesses to prove a rape. Agoy, sila yan, di kaya kapadulot sang kaso sa rape ang ginatawag. Dapat 4 gid ang imo pruiba. Amo nang iban, kung may mga Muslim ang rape, oy, kapriso Muslim ka nga, oy ka man pruiba. Sino ay palion mo na? 4 ka Muslim nga mga male witnesses. Lalaki nga witness. Hindi pwede babae. Ara sa ila Qur'ano? Ano pagid? You will need 4 Muslim, kill Jews and Christians if they do not convert or pay jizya, tax. Pwede mo kuno mapatay ang mga Hudiyo kag ang mga Kristiyano. Kundi sila bayad sa inyong tax ng Muslim. Why ka violation? Kaya rami support to. Ano pagid? Crucify and amputate non-Muslim. Pwede ka kapatay sa mga non-Muslim. Ara protected sila sa ilang kasuguan. Ano pagid? You will kill non-Muslims to receive 72 virgins in heaven. You see? Pwede ka kapatay sa mga non-Muslims. Ina mga non-Muslim ang nag-against sa Muslim faith, pwede ka kapatay 72. Kaya dito sa langit, wow, kung lalaki ka, may hatag to sa imo nga, pila ka bilog nga dlaga. Wow, 72, no? 50 ba? Pag-abot mo to, linya ang 72 nga mga gwapa. Amo na mga Muslim, sako ila pamatay sa mga non-Muslims. Kaya kung mapatay mo, may premyo ka. Okay? Number 8. You will kill anyone who lives Islam. Pwede mo patay ang membro sa pamilya mo kung magbiya sila sa ilang Islam faith. Hindi na makita. Quran chapter 2 verse 217. Kag Quran chapter 4 verse 89. I-check nyo na karon pag abot niya balay.
Sino Muslim di? Meron di? Ha? Ano pagid? Number 9, you will behead non-Muslims. Pwede mo mautdan liog ang hindi Muslim. Huwag kasala. Huwag salabton sa Diyos. Hindi na crime. Kundi sa ilang Muslim law, you are entitled for that. Number 10, you will kill and be killed for Allah. Pwede ka mapatay, kag makapatay, para kay Allah. Para man daw, sa Quran nila. Then number 11, you will, ano ko no? Terrorize non-Muslims. Pwede mo ma-terrorize ang mga non-Muslims. Ara man na Japon sila Quran. Number 12, steal from non-Muslims. Pwede ka pangawat ang hindi Muslim. Kawata iya ko. Huwag kasala. Okay? Tiiron mo kakawaton ng iyang iPhone 17 Pro. Kawata. Huwag sala. Hindi ka makasala. Ano pagid? Lie to strengthen Islam. Magbinutig ka para ma-strengthen mong Islam. Mga kauturan, amo ni ila. Pero kung Christian ka, this is against our Christian faith. Nga, kung Kristohanon ka, silang sa Bible, kung nag-Christian ka, ano ko no? If anyone be in Christ, he becomes a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amo na yung sila ni Pablo, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Last na lang, resurrection brings hope to our future destiny. Ang pagkabanhaw nagadala sa paglaom sa aton nga future nga kaladtuan. Anong future tang kaladtuan? Kung napatay kita sining kalibutan, may assurance kung diin ka sang Ginoo pagadalon. And God hath both raised up the Lord and will also raise us up by His own power. Kagamo na sila sa Bible, kung napatay kita, nga Christian ka, sila sa Bible, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? We will be victorious in matters of death. Alright? So, amo na ang ginahimo sa Diyos. Right now, abi mo ka na, no? Our Lord Jesus Christ is preparing a place in heaven for every single Christian. He is not preparing a place for Muslims, for Buddhists, for Hindus, animists, atheists, and unbelievers. Nga aman, ang lugar yung napreparar sa Diyos para lang sa mga nagtuo sa Ginoo. Okay? Kagamo na ang siling naton, isa ka adlaw, kalinsubong, kung mag-abot na si Jesus, o kung napatay kita, ang langit, ginaaman para sa aton. Nga aman, kay natapos na sang Diyos ang iyang misyon sa kalibutan. Si Eric Barker, isa ka missionary dito sa Portugal. Tutom nga missionary. Isa kadlaw tungod sang World War, siling dire sa istorya, ngipapuli iya mga pataan sa England, kag utod. Pagabot nila, pag dason niya adlaw, pag biya nila, pakadto sa England, sa Lord's Day natawag, naglakad sila, Sunday. Sa uli, nagawali si Reverend Barker sa congregation, hambal niya sa mga tao, niya, I have just received word that all my family arrive home safely. Pamangkot, sila sa mga sa congregation, sa mga membro, baw salamat kay naka-arrive sila safely. But before that, ini si Eric Barker nakabaton sang telegrama. Nga ang ginasakyan sa iya asawa, ginasakyan sa iya kabataan, kag ginasakyan sa iya utod, gintorpedo sang kontra, kag nalunod ang mga barko, kag tanan-tanan nga mga tao nga nakasakay, patay tanan. Tingnan mo siling sa nga, they arrive home safely. Kay siling ni Eric Barker, ako, kumbinsido, nga akon kabataan, ang akon asawa, ang akon mga kauturan, nakaangko na nagtuo na kay Jesus Christ nga ila Savior. Karon kay napatay sila, they arrive home safely in heaven. Amo na iya paglaom. Makasiling ka nga, sasala siya? No, sila niya, I have just received word that all my family arrive home safely. Okay?
Ang aton conclusion nagasiling, resurrection puts Christianity above all other religions in the world. You belong to Christianity if you have accepted Christ as your Savior. Okay? Kag silindra, Christianity is not a form of mere religion, but a new relationship with our Lord and Savior. That is the message of resurrection. Ginawa may naman niya lang itnon, continue to speak to our hearts. Bless each one in a very special way. In Jesus' name, amen. Sige, matindog kita.